So hello, what's up guys? It's Doc Benz once again, ang inyong lingkod, and today ang i-discuss nating topic guys ay tungkol sa video na yan. So yan guys, video na yan guys ay sinend sa atin ng isang ka-farm boy natin dyan sa Pilipinas. Nakalimutan ko na kasi sobrang tagal na nitong video na to. Sinave ko lang at nadaanan ko ngayon, so naisip ko na i-discuss sa inyo. So sa may-ari guys ng video na yan, shoutout sa iyo. Comment ka na lang dyan sa baba kung sa'yo yan. Okay, so it's not my video guys, okay? So i-discuss natin yan ngayon. Okay, so nakikita nyo yan guys, nanginginig or may tremor yung baboy. Okay, so ang sakit na yan guys ay tinatawag na congenital tremor, also known as myoclonia congenita. Tinatawag din siyang shakers or dancing pigs. Okay, kung saan itong sakit na to ang apektado guys ay yung central nervous system, kaya meron siyang mga neurologic signs. Yung panginginig niyan ay neurologic signs yan. Itong congenital tremor na ito guys ay isa siyang sporadic disease ng mga newly or mga newborn piglets. So pag sinabing sporadic guys ay pailan-ilan or scattered siya or kaya isolated cases lang siya. So hindi mo siya madalas nakikita sa loob ng isang farm or sa isang lugar. Kalat-kalat siya, pailan-ilan lang. For the last 50 years guys ay nanatiling misteryoso ang etiology or yung dahilan ng sakit na ito. Kahit tanungin natin yung mga veterinaryo, wala talagang malinaw or solid na explanation kung ano ba ang dahilan or bakit nagkakaroon ng ganitong sakit. Pero noong 2015 guys ay nagkandak ng pag-aaral ang Boehringer Ingelheim Vet Medica kasama ang Iowa State University Veterinary Diagnostic Laboratory, at may da-identify sila na isang bagong novel virus. Bagong novel. Parang mali. Pag sinabing novel virus guys ay bago siya. So bagong discovering virus. Ang ginawa nila guys ay nag-gather sila ng mga affected piglets ng congenital tremor sa 4 na iba-ibang klaseng swine farm sa US. Okay, so doon ay na-identified nila itong isang virus na tinawag nilang novel pestivirus. Okay, so itong novel pestivirus na ito guys ay very distantly related siya sa hog cholera, which is, di ba, yung hog cholera is pestivirus din siya, pero hindi siya different and distinct itong virus na ito. Ngayon guys, para mapatunayan nila clinically na ito ngang si pestivirus na to ang nagko-cause ng congenital tremor sa mga piglets, ay ang ginawa nila, nagkaroon sila ng experimental inoculation ng virus sa intranasal, tapos nag-intravenous injection din sila ng virus dun sa inahin. Okay, so ang purpose nun para ma-infect yung pinagbubuntis ng mga inahin. Sinabayan pa nila ito nung tinatawag na ultrasound guided inoculation nila. So direkta mismo dun sa loob ng tiyan, inoculate nila yung virus. As a result guys, nung nanganak nga itong mga sows na pinag-inoculatan nila ng virus, ay talagang nandun nga itong congenital tremor sa mga piglets na ipinanganak nila. Okay? Merong ilan sa mga piglets ang merong congenital tremor, meron namang lahat, as in the whole litter size nanginginig or may tremor talaga. Lumabas guys sa kanilang pag-aaral na ang prevalence nitong pestivirus na in-inoculate nila dun sa mga sows ay lumalabas na 57% or 4 out of 7 na piglets ay merong congenital tremor. So nag-range siya from 57% to 100%. So 10 out of 10 ng mga piglets ay meron talagang congenital tremor. Itong pag-aaral nila guys ay kauna-unahan ito, ika nga sabi nila, sa mundo ng swine industry. Sila yung pinakaunang gumawa ng experimental inoculation para ma-prove na yung kanilang na-discover or na-identified na virus ay siya nga yung nagpo-produce or nagko-cause ng congenital tremor. Kung saan dito nga din guys ay nakaproduce sila ng tinatawag na clinical disease kasi ginawa nila sa laboratory. So clinical disease ang tawag dun, which is identical sa guys dun sa mga nangyayari mismo sa mga field or sa mga farm, yung result na produce nila. So itong prevalence na ito guys na kanilang na-discover ay siya pala ang kauna-unahan, yan pa lang yung data na meron. Yung epidemiology at pathophysiology guys ng virus na ito ay hindi pa ganun ka well known talaga. So sa ngayon guys, ongoing yung kanilang virus propagation, tapos development ng mga serological tests para sa sakit na ito. So ito guys ang siguradong malaking katanungan sa atin. Ano yung practice or yung prevention na ginagawa na sa kasalukuyan dahil sa itong sakit nito guys ay matagal na to sabi nga nasa 50 to 90 years na siyang nag-i-exist. So yung mga farm na matagal na sa industry ay meron na talaga mga na-develop na mga prevention na pinapractice para malabanan itong sakit na ito. Okay, so ano yon? So sa akin guys, based on my experience na rin, kasi madalas or maraming beses na rin ako naka-experience ng ganito,
ang ginagawa nito guys ay yung mga nanganganak sa farrowing na mapapound out nyo na merong congenital tremor, yung dumi yung dumi nung it's either piglets or yung inahin mismo ay kinokolekta yun guys, tapos ibinabackfeed siya ngayon dun sa mga replacement gilts, kasama na yung mga sows, yung ibang mga breeder sows. Okay, so nang sa ganon makaka-develop sila ng immunity dun sa virus na yun na let's say sa mahabang panahon ay unknown siya. Okay, so yun yung matagal nang pinapractice. Okay, so kaya naman in some sort of way siguro nagkaroon siya ng effect na hanggang ngayon ay pinapakinabangan pa rin ng mga magbababoy. Ngayon guys, paano nyo kukolektahin yung dumi? Okay, so kung sa piglets kung nag-i-scour sila or kahit yung normal na dumi nila, kasi pagka bagong panganak yan usually liquid or malambot yung dumi nila. So ang gagawin nyo dun, kumuha kayo ng tissue, punasan nyo, pahiran nyo ng tissue yung dumi. Okay, tapos itapon nyo dun kung saan nyo nilalagay yung mga replacement gilts nyo. So backfeeding guys ang tawag dun. So parang magde-develop ka ng immunity. Libre lang yun, parang vaccination din ang principles nun. Okay, so ganun guys, napakasimple lang. Ganun din yung dumi ng ng inahin, kolektahin nyo, tapos ilagay nyo dun sa, ikalat nyo lang dyan, lagay nyo sa kainan or sa paligid sa loob ng pen. So susungkal-sungkalin na nila yon hanggang sa ma-expose na sila dun sa virus na yon. Hindi naman sila maapektuhan nun guys, or hindi sila kung ano man na hindi magandang mangyari, kasi ang tinatarget nga ng virus na yun ay yung mga piglets na pinagbubuntis hanggang dun sa ipinanganak. Okay, so ibig sabihin yung mga gilts, mga replacement gilts natin at mga breeder sows, walang epekto sa kanila yun. Okay, so yan lang guys. Okay, so sana nga meron kayong idea, nagkaroon kayo ng linaw konti kung bakit nagkakaroon, ano yung dahilan at ano yung development sa pag-aaral sa sakit na yan. Okay, so dun sa pag-aaral ay 2015 yun and 2024 na tayo ngayon. So baka, hindi ko alam, baka meron ng available na mga serological test or baka may vaccine na para dyan sa sa sakit na yan. Sa US yan eh, so hindi ko alam kung meron na. Okay guys, so yan muna sa atin sa ngayon. Okay, so I see you on the next one. Bye bye. Okay. Thank you for watching.